Wala ka nang babalikang pamilya. Sigaw ng asawa ko habang nasa Saudi ako, pero nang umuwi ako nang walang pasabi, isang nakakakilabot na sikreto ang bumungad sa akin. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ako si Ramon, 42 anyos, isang OFW. Sa Saudi Arabia sa loob ng halos 10 taon. Tulad ng maraming OFW. Tiniis ko ang init ng disyerto, pagod sa trabaho, at matinding pangulila para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Tuwing matatanggap ko ang sahod ko, halos wala akong itinatabi para sa sarili ko. Lahat para sa pamilya, lagi kong sinasabi. May asawa akong si Liza at isang anak na babae na si Angela. Sila ang dahilan kung bakit kinakaya ko ang lahat. Ngunit isang tawag ang tuluyang sumira sa mundo ko. Bandang 11:00 ng gabi sa Saudi nang tumawag ako sa bahay. Hindi sumasagot si Liza. Makalipas ang ilang minuto, bigla siyang tumawag pabalik. Pagkasagot ko pa lang, agad kong narinig ang galit sa kanyang boses. Excuse Dan gustuin, Ramon? Nagulat ako. Liza, may problema ba? Tigilan mo na ako. Pagod na ako. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ano bang nangyari? At doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko inaasahang maririnig. Wala ka nang babalikang pamilya. Natahimik ako. Parang tumigil ang mundo ko. Liza, anong ibig mong sabihin? Ngunit pinatay niya ang tawag. Ilang araw akong hindi mapakali. Hindi rin sumasagot si Angela. Maging mga biyenan ko ay mailap sa mga tanong ko. Habang lumilipas ang mga araw, lalo akong kinakabahan. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kapitbahay namin. Kuya Ramon, pasensya na po pero may dapat kayong malaman. Nang mabasa ko ang sumunod na mensahe, nanlambot ang mga tuhod ko. May lalaking madalas pumunta sa bahay ninyo. Hindi ako makahinga. Nanlamig ang buo kong katawan. Sigurado ka ba? Nanginginig kong reply. Halos gabi-gabi po. Parang may humahawak sa puso ko at unti-unti itong dinudurog. Hindi ko na kinaya. Nag-file ako ng emergency leave. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Gusto kong makita mismo ang katotohanan. Pagdating ko sa Pilipinas, madaling araw. Tahimik ang buong subdivision. Habang papalapit ako sa bahay, mabilis ang tibok ng puso ko. At doon ko nakita. May isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat. Hindi ko kilala. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang gate. Naririnig ko ang tawanan mula sa loob. Tawanan. Sa bahay na pinaghirapan kong maitayo. Sa bahay na halos dugo at pawis ko ang naging pundasyon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At tumambad sa akin ang eksenang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Nasa sala si Liza. Kasama ang isang lalaki. Nagyakap sila. Pakiramdam ko ay sumabog ang ulo ko. Liza. Napatalon silang dalawa. Namutla ang asawa ko. Ramon? Parang nakakita siya ng multo. Tumayo ang lalaki. Sino ka? Malamig niyang tanong. Halos mawalan ako ng ulirat. Sino yay? Dan asawa niya. Nagsimula nang umiyak si Liza. Makinig ka muna. Yes, Dance, papakinggan ni. Nanginig ang buong bahay sa sigaw ko. Lumabas ang mga kapitbahay. Nagkakagulo na ang lahat. Ngunit hindi ko alam na mas matindi pa pala ang katotohanang naghihintay sa akin. Ipinakita nila sa akin ang mga medical records. At doon ko nalaman ang lahat. May malubhang sakit pala si Angela. Mahigit 1 taon na silang nagpapagamot. Hindi nila sinabi sa akin. Hindi dahil may tinatago silang lalaki. Kundi dahil ayaw nilang mag-alala ako habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Humagulgol si Liza. Araw-araw akong natatakot, Ramon. Bakit hindi ninyo sinabi? Dahil baka iwan mo ang trabaho mo. Napaupo ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Lahat ng hinala ko. Lahat ng galit ko. Lahat ng sakit ko. Maling-mali pala. Habang umiiyak si Liza, sa kanya inamin ang dahilan kung bakit niya nasabi ang masasakit na salita noon. Ako ang may kasalanan. Tumingin ako sa kanya. Ano? Araw-araw akong natatakot na mawala si Angela.
Nanginginig ang kanyang boses. At isang gabi hindi ko kinaya. Napayo ko siya. Nagalit ako sa mundo. Tapos nang tumawag ka, ikaw ang napagbuntunan ko. Napaiyak siya ng tuluyan. Hindi ko sinasadyang sabihin na wala ka nang babalikang pamilya. Tahimik akong nakinig. At doon ko nakita ang pagdurusang matagal na niyang pasan mag-isa. Akala ko iyon na ang katapusan. Ngunit may isa pang sorpresa. Inabot sa akin ng doktor ang isang folder. Ano ito? Ngumiti siya. Basahin ninyo. Pagbukas ko, hindi ako makapaniwala. Approved na pala ang operasyon ni Angela. May anonymous donor na sasagot sa malaking bahagi ng gastos. Sino ang donor? Ngumiti ang doktor. Hindi niya gustong magpakilala. Napaluha kaming lahat. Sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng buhay namin, may isang taong hindi namin kilala ang naging dahilan ng pag-asa. Minsan, ang mga bagay na nakikita natin ay hindi ang buong katotohanan. Minsan, ang mga hinala ay mas mabilis kaysa katotohanan. At minsan, ang mga salitang nakakasugat ay nanggagaling sa mga taong pinakamatinding nasasaktan. Nang gabing umuwi ako ng walang pasabi, akala ko mahuhuli ko ang asawa kung may ibang lalaki. Pero ang natuklasan ko ay mas mabigat kaysa pagtataksil. Natuklasan ko ang isang pamilyang tahimik na lumalaban. At bilang ama, napagtanto kong hindi sapat ang magpadala lamang ng pera. Dahil ang pinakamahalagang regalo sa pamilya ay hindi pera, kundi ang presensya, pagmamahal, at oras na hindi na kailanman maibabalik.